Noong nagdaang Abril 23, naganap ang unang araw ng pagboto sa FEU elections. Marami umanong naging aligasyon na di umano na maraming estudyante ang pinilit na iboto ang ilang partikular na mga kandidato at naging usap-usapan ito sa Facebook, partikular sa 1PO community. Hindi rin naging maganda ang resulta ng sumatotal na boto sa naganap na Student Council elections. Dahil ngayong taon mayroon lamang 36% o mahigit 8,000 mula sa 22,000 na mga bumoto kumpara sa huling termino na may 44% o mahigit 10,000 mula sa 23,000 na mga estudyante na bumoto noon. Ngayon naman ay alamin natin ang mga naging saloobin ng mga FE students sa mababang voting turnout sa nagdaang eleksyon. Siguro medyo na-disappoint since especially hindi ko mataas yung IAS this year sa voters turnout considering na nasa IAS ang liberal arts na programs. And siguro isa sa napansin ko from other schools, especially particularly sa University of the East, na abot naman nila yung more than 50%. So if kinaya nila, why can't we do that also? Siguro one factor din na naging cause ng low voters turnout kasi unlike last year, the candidates were allowed to campaign until the voting day kahit on grounds. However, this year, pinrohibit siya, mimicking the national elections na merong parang silent period before the official voting period. So, I think not everyone is aware na mababa yung votings ng mga students. Pero I think one factor siguro is marami ng students yung apolitical in a way na parang they don't wanna involve themselves na because they feel like some of my friends sabi nila parang even if they vote parang they see it na parang wala naman nangyayari, ganyan. I think kaya naging mababa ang turnout ng votes this recent election kasi majority of the students are not aware na meron ng election na naganap and they weren't able to participate or practice their right to vote. I think what COMELEC should do is ipakita pa on social media yung mga platforms ng said candidates. Tapos, I think i-PR pa nila tapos yung ipakita nila, like i-showcase nila kung ano yung number one essence na pagboto ng mga estudyante. Lalo na it's not just for them but for the majority of the FEU students. Ayon kay Sir Wayne Oiseco, FEU Chairman on Student Elections, ang mababang voter turnout at palpak na sistema ng eleksyon ay bunsod umano ng maraming bagay. Isa na rito ay hindi masyadong nakakitaan ng mga estudyante sa mga kumakandidato ang mga katangian na hinahanap nila sa pagiging leader. Maaaring hindi rin nila nagustuhan ang mga sinaad nilang mga plataporma dahil hindi ito realistiko o maisasakatuparan agad. Marami rin sa mga tumakbong student leaders ang may mababang academic performance kung kaya't nagresulta ito sa diskwalifikasyon sa eleksyon. Aniya, ang mababang partisipasyon sa nagdaang eleksyon ay nangangahulugan lamang sa kakulangan sa nais na pagpilian ng mga estudyante at kawalan ng tiwala sa mga tumatakbo mga politikal na institusyon. Sa pamamagitan ng pagboto, nagkakaroon ng kalayaan at kapangyarihan ng mga estudyante upang mailahad nila ang mga nais na pagbabago sa pamamalakad ng kanilang universidad. Ngunit kung wala silang pakikisangkot, malayo ito mangyari dahil wala silang ginawang aksyon o partisipasyon sa nagdaang eleksyon. Ako si Ann Pauline Habrica para sa FEU Express Balita.